kong ah, gusto kong ipaabot sa city government kung matimpo na nanonood sila ng video na ito. Na ang Sunset Boulevard, samantalang hindi pa nga yari, pero medyo napapabayaan. Maraming kalat at saka ang mga tanim ay ewan ko kung mga bulaklak ba yun o damo. Dahil napapansin ko, galing Pilipino, tulad na dito sa trabaho sa Sunset Boulevard, pagka natapos na nila yung pagpakita sa publiko na ito ay isang proyekto ng siyudad ng Iloilo, parang napabayaan. Nawawala ang tinatawag na maintenance. Dito sa Plaza ng Molo ay parang ganun na rin. Nawawala rin ang maintenance. Ang mga tanim ay puro mga self-supporting. Ang damo, lumalabas na yung buhangin. Ewan ko kung merong didilig dito araw-araw. Kaya hindi man siya minamaliit ang Pilipino, pero Pilipino mismo ang sumisira sa image natin. Ang Pilipino, kumbaga sa front lang, front. Unang buga. Pagkatapos nun, wala na. Bahala ka na sa buhay mo. Ito rin ang nangyayari. Gusto ng gobyerno na magandahin ang siyudad ng Iloilo. Pinagmamalaki na maganda ang Iloilo. Pero wala silang malasakit sa mga pumupunta rito. Napapabayaan mga kaibigan. Ang fountain, ayaw ng fountain mga kaibigan. Pero walang tubig na lumalabas. Sa likuran ko mga kaibigan, ito, buhangin. Naunahan, buhangin tsaka damo. Pero anong klaseng damo? Namamatay na mga kaibigan ng mga damo. Ewan ko kung bakit ganito ang mga opisyal natin sa gobyerno mga kaibigan. Hindi nila napapansin, hindi nila tinitingnan ang kalagayan ng syudad. Ang kalsada, marami ng sira. Ang mga kalsada, walang stoplight. Ang kalsada, walang respeto ang mga driver sa pedestrian. Ang lahat ng ito dapat mga kaibigan ay resolba ng opisyal ng gobyerno dito sa siyudad ng Iloilo. Ako taga Iloilo mga kaibigan. Dito na ako lumaki. Matanda na ako ngayon. Nakikita ko ang improvement
Pero ang improvement ay sa umpisa lang. Pakitang tao lang. Masakit man sabihin na ah, parang binabastos ko ang gobyerno natin. Hindi, mga kaibigan. Gusto ko lang ipaabot sa kanila yung kakulangan. Ang kakulangan ng serbisyo. Ang gobyerno ay dapat magserbisyo sa tao. At hindi yung tao ang magserbisyo sa gobyerno. Ha? Yan ang masakit sa atin mga Pilipino, mga kaibigan. Kaya ang mga ultimo, mga taong walang-wala, ay lalong nagiging walang-wala. Ewan ko lang sa mga sunod-sunod na panahon, mga kaibigan. Ewan ko lang. Ewan ko, mga kaibigan. Sana matauhan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno para magserbisyo sa tao. Para magserbisyo sa syudad. Kung pagagandahin natin ang syudad, pagandahin na ng maayos. Maglagay ng regulasyon. Maglagay ng impormasyon sa mga tao. At hindi yung pagkatapos mailatag ang kanilang project, pababayaan na. Kahit mga ultimo, kaibigan, dapat bigyan din nila ng pagkakataon na mabigyan ng trabaho. Kahit taga-walis na sa plaza, taga-tanim, taga-dilig ng tubig sa mga tanim. Malaking halaga yan sa mga taong walang-wala, mga kaibigan. Na kahit paano makapagtrabaho sila, kahit may edad na, para mabigyan ng maintenasyon ng katulad nito, plaza. Bakit pinagkakait nila ang kagandahan ng syudad? Ang plaza natin, mga kaibigan, ito ang mukha ng syudad. Hindi ito alam ng mga opisyal sa gobyerno. Ang plaza, ang syudad, ay kailangan magkaisa. Pag pinabayaan ng syudad ang plaza, saan pumupunta ang mga turista? Hindi sila pumupunta sa opisina ni Triñas. Hindi sila pumupunta sa building ng gobyerno para tingnan ang mga lugar na ganito, plaza. Ayan ang pinupunta ng mga turista, mga kaibigan. Sana matawan ng mga opisyal natin sa gobyerno, mga kaibigan. At sa pamamagitan nitong iniinom kong kape, sana matauhan sila. Kaya hanggang sa muli, mga kaibigan, God bless.